Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga igsuon ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Magandang umaga sa ating lahat, mga igsoon. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata, sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalang katiyakan. Napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock, mga igsoon, Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At iyon ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo, Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25, ang sabi, ang bawat nakikinig sa aking mga salita ay nagsasagawa nito na ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock Morning Devotion ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, tukso, o takot. Maaring yumanig ang ating paligid. Ngunit, mga igsoon, na natiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Kristo. Kaya sa ating morning devotion ngayong umaga, ay ayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga, mga igsoon ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 23, talatang 37 hanggang 39. Ito po ang sinasabi. O Jerusalem, Jerusalem na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailan iniibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw kayo. Narito ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak, sapagkat sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay hindi ninyo ako makikita, hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig
ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban, at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Maraming salamat po, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin ngayong umaga upang kami ay patuloy sa aming mga gawain sa buhay. Aming inilalapit, Panginoon, ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Kami lumalapit sa iyo ngayon na may pusong puno ng pag-asa at pagtitiwala. Ikaw ang dakilang manggagamot, ang pinagmumulan ng kalakasan. Inialay namin sa iyo, O Diyos, ang aming mga igsoon, kaibigan, at mga mahal sa buhay na sa kasalukuyang dumaranas ng karamdaman, physical man, emotional man, o spiritual. Hinihiling namin, O Diyos, na ipagkaloob mo sa kanila ang inyong mapagpalang kamay na nagpapagaling. Hipuin mo sila ng iyong kapangyarihan at palitan ng kanilang sakit ng kapanatagan, takot ng pag-asa at panghihina ng bagong lakas. Panginoon, bigyan mo rin ng karunungan at malasakit ang mga doktor, nurse, at lahat ng naglilingkod sa larangan ng pagpapagaling. Naway maging kasangkapan sila ng iyong awa at biyaya. Turuan mo kaming lahat na magtiwala sa iyong kalooban, na sa kabila ng sakit, may pag-asa. Sa gitna ng paghihirap, may layunin. At sa bawat luha, may tagumpay na hatid ng iyong pag-ibig. Lumalapit kami, O Diyos, sa iyo na may buong pananampalataya na walang imposible sa iyo, Panginoon. Pagalingin mo ang aming mga igsoon na ito, Panginoon, ang mga may sakit ayon sa iyong dakilang kabutihan at kalooban. Lumalapit kami sa iyo ngayon, O Diyos, dala ang aming mga pasanin at kabigatan sa buhay. Ikaw ang aming sandigan sa oras ng panghihina, at tanging sa iyo namin natatagpuan ang tunay na kapahingahan. Panginoon, tinataas namin sa iyo ang lahat ng taong dumaranas ng matinding hirap, ang mga nawala ng trabaho, ang mga may suliranin sa pamilya, ang mga pinanghihinaan ng loob, at ang mga nawawala ng pag-asa. Naway ipadama mo sa kanila ang iyong presensya at pag-ibig na nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng bagyo ng buhay. Bigyan mo sila, O Diyos, ng lakas upang magpatuloy ng karunungan upang makagawa ng tamang desisyon at ng tamang tapang upang harapin ang bawat pagsubok. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo, O Diyos, kahit hindi namin nauunawaan ang lahat ng nangyayari. Panginoon, palalahanan mo kami sa bawat hirap. Ikaw ay laging kasama. Hindi mo kami iniiwan ni pinabayaan man. Sa iyo namin isinusuko ang lahat ng aming alalahanin, sapagkat
Alam naming ikaw ang nagbibigay ng pag-asa at bagong simula. Salamat o Diyos sa iyong katapatan at walang hanggang pagmamahal. Maraming salamat po sa panibagong araw at sa pagkakataong makapag-aral. Ipinagkatiwala namin sa iyo ang lahat ng mga mag-aaral o Diyos. Ang aming mga puso at isipan, naway bigyan mo kami ng talino, sipag at disiplina upang maunawaan at makamit ng tama ang aming mga natutunan. Panginoon, tulungan mo kaming maging mabubuting halimbawa sa aming kapwa, maging masunurin sa aming mga guro, at magkaroon ng malasakit sa aming mga kaklase. Sa oras ng pagod at panghihina, palakasin mo kami. Sa oras ng pagkatalo o pagkalito, liwanagan mo ang aming isipan. Gamitin mo po kami bilang instrumento ng kabutihan at pag-asa sa aming paaralan at sa aming komunidad. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang pahayag ayon sa Mateo 23 talatang 37 hanggang 39. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo sa iyo. Ilang ulit ko sinikap na kupkupin ang iyong mga anak. Kung paano tinitipon ng isang inahin ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ngunit ayaw ninyo. Kaya ang inyong templo ay iiwan na lubusang pinabayaan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Ang pananagbik ng Diyos sa kanyang bayan, sinasabi ni Jesus, ilang ulit kong hinangad na tipunin kayo. Ang katagang ito ay nagpapakita ng pagtatyaga ng Diyos, mga igsoon. No? Nagpapakita ng pagtatyaga ng Diyos. Sa kabila ng paulit-ulit na pagkakasala ng Israel, sa kanilang pagsuway, pagpatay sa mga propeta, at pagtanggi kay Kristo, hindi pa rin sila tinalikuran ng Diyos. Ha? Ganito rin ang puso ng Diyos sa atin, mga igsoon. Ilang ulit niya tayong tinatawag, inanyayahan, at binibigyan ng pagkakataon upang magbalik loob. Ngunit madalas tayo ang tumatanggi. Tayo ang nagmamatigas, abala sa mundo o nakatingin sa sarili nating kagustuhan. Gayunman, nanatiling bukas ang kanyang mga kamay upang tanggapin tayo. Ang inahing manok at ang kanyang mga sisiw, ito'y ginagamit ni Jesus ang napakagandang larawan gaya ng inahing manok na tinitipon ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Mga igsoon, ito ay larawan ng proteksyon, no? Proteksyon
pag-aaruga at pagmamahal ng Diyos. Kapag may panganib, mga igsoon, tinatawag ng inahin ang kanyang mga sisiw upang sumilong sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ganito rin tayo, mga igsoon. Ang nais ng Diyos na tayo ay manatili sa ilalim ng kanyang pag-iingat. Ngunit nakakalungkot na inidugtong ni Jesus ang mga salitang, ngunit ayaw ninyo. Ang pinakamasakit sa puso ng Diyos, mga igsoon, ay hindi ang ating kahinaan, kundi ang ating pagtanggi lumapit sa Kanya. Hindi siya pumipilit sapagkat nais niyang tayong kusang loob na umibig at sumunod sa Kanya. Ang kalungkutan ng pagtanggi at ang pag-asa ng pagbabalik. Sinabi ni Jesus, ang inyong bahay ay iniiwan sa iyo na wasak. Iniiwan sa iyo na wasak. Ito ay tumutukoy sa darating na pagkawasak ng Jerusalem at ng templo bilang bunga ng kanilang pagtanggi. Kapag lumayo tayo sa Diyos, mga igsoon ko, unti-unti rin nawawasak ang ating buhay. Totoo yun. Kapag tayo'y lumayo sa Panginoong Hesukristo, unti-unti tayong nawawasak ang ating bahay, ang ating puso, ang ating pamilya, o ang ating pananampalataya. Ngunit hindi nagtatapos ang kalungkutan, ang pahayag ni Jesus. Sa talatang 39, ang sabi, may pag-asa. Ano sinasabi? Sapagkat sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Mapalad. So may pag-asa, mga igsoon. Hanggang sa inyong sabihin, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. So ito ay isang propesiya na pagbabalik ni Kristo. Isang pangakong muling magkakaroon ng pagtanggap at pagkilala sa Kanya bilang Panginoon at takapagligtas. Sa kabila ng ating katigasan, laging may bukas ang biyaya ng Diyos. Mga igsoon ko kay Kristo, ito ngayon ang hamon para sa akin. Ang Mateo 23:37 hanggang 39 ay paalala na ang ating Diyos ay mapagmahal, matiyaga, at laging handang magpatawad. Tulad ng isang inahing manok, tinatawag niya tayong lumapit at magpasakop sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ngunit, igsoon, nasa atin ang pasya. Nasa atin ang pasya. Kung tayo ba ay lalapit o patuloy na lalayo. Sa buhay natin ngayon, mga igsoon, maraming beses na rin tayong tinawag ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita o sa ng mga tao sa ating kapaligiran.
o ng mga karanasang humuhubog sa atin. Ang tanong ngayon, mga isuon ko, tutugon ba tayo sa kanyang mga tawag? Naway huwag na tayong magmatigas. Huwag na tayong magmatigas, kundi magpasakop tayo sa kanyang kalooban. Sapagkat sa ilalim ng kanyang mga pakpak, may kapayapaan, may kaligtasan, at walang hanggang pag-ibig. Ang kalungkutan ng pagtanggi at ang pag-asa ng pagbabalik manalangin tayo, Panginoon, mga igsoong ko. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong walang sawang pag-ibig. Tulad ng inahing manok, tinatawag mo kami upang sumilong sa ilalim ng iyong mga pakpak. Patawarin mo kami sa mga panahong tumanggi kami sa iyong at naging matigas ang aming puso. Nais naming magbalik sa iyong presensya at mamuhay sa ilalim ng iyong kalinga. Panginoong Hesukristo, pagpalain mo po ang iyong mga anak na lahat nakikinig at nagpatuloy na gumawa ng kabutihan para sa iyong pangalan at itinataas, Panginoon, ang pangalang Hesukristo sa kanilang mga buhay. Tulungan mo sila, Panginoon, at ingatan mo sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Maraming salamat po sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen.